Okay mga kamatis, mga kaibigan, si Banat Bay kasi pinagtatanggol yung abogado ni kasi pinagtawanan talaga eh. And papakita ko sa inyo yung ibang perspective dito sa issue na to. The problem here kasi, this is a very standard operating procedure na ginagawa ng police kapag sila ay nang-aaresto. Standard to. Was it overkill? No, it's not. Malamang kasi si Kebulo yun eh. Capable yun eh. Ano bang sabi niya? 'Di ba ang sabi niya ganon, hindi siya papahuli ng buhay. Maraming video ganon. Maraming media outlet ang nag-cover nun. So, necessary lang na protektahan ng police yung mga sarili nila. They use, di ba wala namang nasaktan eh, wala nang namatay eh. Tas iniiyak nila overkill daw. Sabi nung presidente na ang daming pinatay during his term. Napaka-bobo talaga minsan eh. Yun talaga. Kaya yung Banat Bay, yung mga hindi ka sasagutin yan kasi wala, hindi mo sila level eh. Pero ako, pwede kasi hindi rin naman ako sing talino ni Llamas o nung mga nandyan na mga learned individual. Pares tayong hindi abogado, pares tayong vlogger, di ba? Baka nga mas matali. Ay hindi, malamang pala ako sa'yo kasi nakapagtapos ako. Hindi, facts lang. Kasi si Banat Bay kasi, galing yan sa UP Diliman. Kaso music yung course, hindi nakatapos. Bakit? Di ka ba marunong kumanta? Kaya hindi mo natapos. Wala pa nun si Duterte para i-shield mo. So pag-usapan natin dito yung pagtatanggol niya dun sa lawyer ni nung kabilang parlor. Tapos pag-usapan din natin yung paninisi niya kay House Speaker. Kasi naiintindihan ko naman kung bakit sila galit kay House Speaker. Pero pati ba naman yung standard operating procedure ng police isisisi mo kay House Speaker? Ang labo eh. Ang labo talaga. Ay, alam nyo kasi, brief history lang bago tayo makinig sa kanya. Si House Speaker kasi, isa yan sa mga tao na parang hindi nila, hinarang nila yung confidential funds ng DepEd at saka ng Office of the Vice President. Ang reason nila ng House doon under his term kasi nga si Sara Duterte noon, binigyan siya ng confidential funds 11 days for what? 125 100 million plus. Lahat 'yon naubos in 11 days. So ang ano kasi doon, pag di mo nagamit 'yon, sosoli mo 'yon sa taong bayan. Naubos niya in 11 days. So ano nangyari doon? 'Di ba? So ang ginawa nila, hinarang nila yung confidential funds ni Sara Duterte for this year, itong 2024 na to. Which is correct, 'di ba? Tingin nyo pagkakatiwalaan nyo ba yung tao na kayang umubos ng isang taon na budget in 11 days? Nakakatakot yun. Tapos ito mga DDS na to, galit sila dito kay House Speaker. Ayan. Ngayon sinisisi nila yung basic na standard operating procedure sa congressman. Sa isang congressman. Hindi nga presidente. Hindi nga senador. Congressman. Okay lang yun. Anyway, pakinggan na natin. Pas paparinig ko sa inyo kung ba't tumatawa na talaga yung mga yung panel. Personada si Pastor Kibuloy at si Duterte. O talagang tanga ka lang dahil hindi mo alam yung sinasabi. Nagpapaliwanag dito si Atty. Torion na sinasabi niya, pati assets ni Kibuloy kinukuha. Actually, ako nakikinig ako kay Ronald Llamas. Although, hindi kami, alam ko kasi more liberal leaning yung positions nila at lalo yung mga barkada nila eh. Pero, he is an intelligent, kumbaga he is a learned individual pagdating sa politika, okay? He is someone na
ah, been there, done that. Kasi naging ano na yan, naging part na ng gobyerno yan, and then nakapagtapos yan sa UP. Naging prof pa yan. And kaya niyang lumibel doon sa mga sa lengguwahe ng tao. Kasi alam nyo kasi strengths ni Banat Bay, he can talk to the people. That's the most important part in doing this kind of gig na to, itong pagba-vlog. Kailangan ka maintindihan ng tao. Kasi kung masyado kang komplikado, wala. Gets? So si Banat Bay, kung meron siyang strengths, yon, okay? Pero minsan, pag tinignan mo naman yung laman ng sinasabi niya, walang kwenta. Tulad dito. O, kaya nga sabi niya, what if it happened to you? Kasuhan ka ng rape, tapos kinukuha yung mga gamit mo. Hindi, pinifreeze yung asset. Let's be specific again. At saka, of course, ganito kasi sa korte. Kasi, of course, pag may konting na demanda na ako, so, ako, lagi kong inaaral kung ano yung mga procedures, okay? Pwede kang mag-motion doon. Yung motion na yon, either i-grant ng judge or hindi. Ganun lang ka-basic yun. Pag ginrant ng judge yun, ibig sabihin, nakitaan yun may punto to. Kasi of course, kung may motion yung kabila, pwede ka rin mag-counter motion. Sila Torion, malamang nag-counter yan doon sa motion na yun. Pwede mo kasing harangin yun. Pwedeng, nag-motion yung kabila, sumagot ka. Pwede. Ganun sa korte. Di ba? Kumbaga, kung sa tawag dito, yung motion kasi, it's more of like, it's closer to a proposal na ito yung gusto naming mangyari sa case. Now, the judge can deny that or not. But yung kabilang parlor will always have a chance to para sagutin yung motion na yun. Di ba? So, of course, this person doesn't know that. So, sinasabi niya ng bobo sila or sinasabi lang tanga sila Ronald Llamas, when in fact, they are just trying to challenge the position of this lawyer. Eto, papakita ko sa inyo tama, asan ba yun? Ito yun Is that leading case on the matter? In hiding. With due respect, are you a lawyer? Don't want to also quibble Yan. about So, etong si Ed Lingao kasi, china-challenge niya yung position ng lawyer. terminologies because, whichever way you cut the cake, you are cutting the cake. Yun. In this case, he is wanted by the courts and Oo nga, yun he's na. Fugitive. taking the recourse of going to the legal process. I understand that. But still, he's still in hiding. With due respect, are you a lawyer po, sir? No, sir. Hindi. I am not. Natawa sila dyan kasi ginamitan na ng lawyer card. Of course, 99% of the people nakakausapin itong si Torion are non-lawyers. Okay? Everyone understand ito. Kaso ini-insist niya kasi na yung simpleng bagay na wanted ka na, di fugitive ka. Ganun lang kasimple, di ba? Pero siya, ini-insist niya yung technicality ng batas. Siguro, technically speaking, hindi. Pero sa layman na nakikita nila, putya, wanted pala yun. Sa Amerika nga, technically fugitive din siya Kasi may warrant din yun sa Amerika Di ba? Putya, tapos, hindi lang dito sa Pilipinas. Ngayon, pakinggan natin. Sige. No, sir. That is why there are technical definitions when you define a fugitive from justice. There is that leading case on the matter. Ito lang tatanungin ko kayo, yung mga nagde-defend kay Kibuloy, kung meron pa kasi I don't believe that there is someone rational na magtatanggol kay Kibuloy wholeheartedly ng hindi idol si Duterte. I think that's the only reason why you're not giving up your position. Tatanungin ko kayo anong nakukuha nyo? Hindi literal, ano ang nakukuha nyo for doing so? Siya, pwede naman Pero ang ayaw niya kasi, ang dami kasing palusot. Di ba? Yun. Wag tayo magpaligoy-ligoy. Okay, tuloy natin to. Payag ka? Yan yung pinapalawanag ni Tony Torion anong tawa na ni Llamas? Tawa lang siya ng tawa. Kasi yan nakakatawa dahil imbis na niya yung position
i-debunk niya yung posisyon ni Ed Lingga. Wala. Ano lang, dire-diretso lang. Now, ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung gusto nyo ng unbiased opinion, hindi, unbiased lecture, okay? Unbiased lecture towards the incident na kinukwento yung step by step na nangyari at bakit yun legal, pakinig kayo kay Fiscal EJ. Yan. Ito ay in his learned opinion. Yan, abogado yan, ha? Fiscal pa yan, Banat Bay. Kilala mo siguro to. Okay, makinig kayo ka sa kanya. Tapos pakinggan nyo, this is a lecture on bakit yung is a valid, bakit valid yung warrant arrest. Kuha nyo. Kung ang pakikinggan nyo, yung lawyer ni Kibuloy, kahit pa legal yan, iisipan niya ng paraan paano i-twist yun. Wala kayong objective position over this. Ito, napaka ABC nung ginawa ng kapulisan. Ang hindi ABC, yung pambabasa sa pulis. Ang hindi ABC, habang nagsaserve sila ng warrant, nakaharang yung mga tao doon, di ba? So, again, itong mga DDS na to, they are trying to complicate a simple matter. Ngayon, kasalanan na naman ni House Speaker. Nananahimik, kasalanan niya. Di ba? Ba't di mo, actually, hindi ako magugulat kung sisisihin niya si Presidente Marcos. Pero yung congressman, it's just ridiculous na yun yung sinisisi mo. When in fact, yung mga kaso na to has been there even before naging congressman yung tao. Ibig sabihin, matagal na yung mga yan. Okay, sana kung ang kino-contest niya yung House Speaker versus Sara Duterte, may make sense pa yun eh. Ito kasi, it's just ridiculous and a blatant twisting of facts. O yun lang naman, Gege mga Lods.